Itinayo ng salamangkero ang isang matibay na pader sa gitna ng entablado at sinabi niyang kaya niyang lampasan ito gamit lamang ang kanyang isipan. Pagkatapos, hinila ng kanyang assistant ang kurtina at sa sumunod na sandali, naglakad nga ang lalaki papasok at palabas sa pader. Napaawang ang bibig ng mga manonood sa gulat at agad silang humiling ng isa pang ulit. Wala siyang nagawa kundi pilitin ang sarili na ulitin ang palabas. Nang muling nagsara ang kurtina, mabilis siyang gumawa ng isang senyas. Agad namang hinila ng kanyang kasama ang isang mekanismo. May maliit na butas na lumitaw sa sahig. Iyon ang tunay na sikreto sa pagdaan sa pader. At mula roon, lumabas ang dakilang salamangkero na si Houdini sa isang dramatikong pose. Muli siyang nagpakita sa mga manonood at mas malakas pa ang palakpakan kaysa kanina. Kinabukasan, inimbitahan siya ng hari upang magtanghal sa palasyo. Lumapit si Houdini at ipinahayag na kaya niyang tuparin ang kanilang mga hiling. Pinagsulat niya ang lahat ng kanilang kahilingan sa maliliit na papel at kanya itong kinolekta upang magmukhang tunay. Pinapili niya ang prinsesa ng isa. Kahit ano pa ang kahilingang mabunot, sigurado siyang kaya niya itong tuparin. Ngunit nang buksan ni Houdini ang papel, napagtanto niyang hindi siya marunong magsalita ng Russian. Nagpatawa ito sa lahat ng naroon. Lumapit si Houdini sa reyna at nakiusap na basahin at isalin ito. Ngunit saglit lang itong tumingin at sinabing imposible ang kahilingan. Nais daw nitong muling tumunog ang mga kampana ng palasyo. Matagal na itong nanahimik ng daan-daang taon. Bulok na ang mga lubid at wala na ang mga hagdan papunta rito. Pero hindi ito sineryoso ni Houdini. Kumuha siya ng panyo at isinilid dito ang isang puting sutlang tela. Sa sumunod na saglit, isang lubid ang umabot palabas mula sa tela. Napaindak sa gulat ang mga tao at muling nagpalakpakan. Ngunit malinaw na hindi iyon ang tunay na trick na balak niyang ipakita. Inanyayahan niya ang prinsesa na hilahin ang lubid. Isa pa, sabi niya. At sa susunod na sandali, tumunog muli ang mga kampana ng palasyo, ikinagulat ng lahat ng nasa loob. Para bang narinig nila ang tinig ng kanilang mga ninuno. Sunod-sunod silang lumuhod ng sabay-sabay. Pero alam nating lahat, hindi totoo ang mahika. Ang dahilan kung bakit tumunog ang kampana ay dahil pinalitan na ang papel na nabunot noong una pa lamang niya ito kinuha. Kaya kahit anong papel ang mapili, iisa lang ang nakasulat, patunugin ang kampana. At ang sikreto sa pagpaparinig nito, ang kanyang kasama. May nakahandang sniper rifle na may silencer sa gusali sa tapat ng palasyo. Sa mismong sandaling hinila ng prinsesa ang lubid, pinindot nito ang gatilyo at agad tumunog ang dakilang kampana. Kaya kaibigan, ano ang masasabi mo sa mga ganitong magic? Pwede ka ba mag-share ng iyong opinyon?